naniningning. Sa bawat pagsikat ng araw, kagandahan ay matatanaw. Sa biyayang umaapaw, buray nangingibabaw. Luzon, Visayas, Mindanao, pasasalamat ang sigaw. Makabuluhang selebrasyon, Kami ang Pangkat 4. ang makulay na pagdiriwang. Pasalamat. Sa malalaman mo talaga kung sino ako. Ako nga pala si Gina Valder. Ako nga pala si Rangel Susan. At ako nga pala si Allen L. Bautista. Ako naman si Katie C. Pasyon. Ako naman si Rin Joshua na manundag. Ako naman si Pia Navarro. At ako nga pala si First General Susan. Ako naman si Cristiano Rin Archibald. Ako naman si Merkel L. Lacson. At kami ang mga apat na grupo! Magandang araw sa lahat. Kami ang Pangkat 4. At ngayon, na-excited kami ipakita sa inyo ang kagandahan ng ating bansa, ang Pilipinas. Saan nga ba matatagpuan ang Pilipinas? Ito ay isang arkipelago na binubuo ng may 7,000 mga isla sa Timog Silangang Asya. Kilalang bansa sa magagandang tanawin, masarap na pagkain at mayamang kultura. Ang opisyal na wika ay Pilipino at Ingles at ang pambansang awit ay Lupang Hinirang. Tara, alamin natin ang kwento ng ating kasaysayan at kultura na nagmula sa mga katutubong tao at mga banyagang impluensya. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga sikat na tourist spot sa Pilipinas. Saan nga ba matatagpuan ang Boracay? Ito ay kilala sa puting buhangin at palinaw na tubig. Isang paboritong destinasyon ng mga turista mula sa buong mundo. At paano naman ang Palawan? Tinaguriang Lost Frontier. Ito ay puno ng likas na yaman, kabilang ang mga underground river at coral reefs. Huwag natin kalimutan ang chocolate bean sa Bungol. Ang mga natatanging burol na ito ay talagang dapat bisitahin. Ang mga lugar na ito ay hindi lamang maganda, kundi nagbibigay din ng oportunidad para sa mga lokal na komunidad na magkaroon ng mabuhayan sa pamamagitan ng turismo. Kada hakbang sa lupa'y para akong inaalon, nalulunod sa batikos ng mundo, sa kung ano lamang kaya ko. Bigang-biga na sa mga problemang di masolusyonan agad, parang wala nang bukas. Pwede bang umiwas? Hinahanap ang sarili, ngunit di nakakayanan sa ligaw na dinadaanan ko. Saan na to patungo? Saan ako patungo? Dahan-dahan nating simulan muli ang paghakbang. Chocolate Hills in Bohol, Philippines. These unique geological formations are composed of more than 1,000 perfectly cone-shaped hills, which are spread out over an area of around 50 square kilometers. Despite their name, the hills are not made of chocolate, but they get their name from their brown color during the dry season.
which makes them look like giant chocolate mounds. The exact formation process of the hills is still unknown. Ngayon, pag-uusapan natin ang uri ng pamahalaan ng Pilipinas. Ang mga pangunahing sangay ng gobyerno ay ang ehekutibo, judikatura, legislatura. Ang ating Pangulo ang namumuno ng ehekutibong sangay, habang ang legislatura ay binubuo ng Senado at kapulungan ng mga kinatawan. Ang judikatura naman ay responsable sa pagpapatupad ng batas at pagtiyak ng katarungan. Sa ilalim ng ating mga konstitusyon, may mga karapatan ang mga mamamayan at dapat igalang at protektahan. Para sa huling bahagi, tatalakayin ko ang kasulukuyang sitwasyon sa ekonomiya ng Pilipinas. Alam niyo ba, ang ekonomiya ay ultimo-ultimo bumabawi mula sa epekto ng pandemya. Ang mga pangunahing industriya ay kinabibilangan ng agrikultura, turismo at serbisyo. Sa kabila ng mga hamon, may mga proyekto ng gobyerno upang mapalakas ang infrastruktura at lumikha ng mas maraming trabaho. At huwag kalimutan ang BPO industry, Business Process Outsourcing, na nagbibigay ng maraming trabaho sa mga Pilipino at nag-aambag sa ating ekonomiya. Magandang araw muli! Ngayon, pag-uusapan natin ang mga sikat na festival sa Pilipinas at ang kanilang mga pinagmulan. Una, ang Sinulog Festival na ipinagdiriwang sa Cebu City tuwing 3 linggo ng Enero. Ito ay isang makulay na pagdiriwang na nagbibigay pugay sa Santo Niño. Ang sinulog ay nagmula sa salitang sulog na nangangulugang daloy na sumasalamin sa galaw ng mga sayaw na ginagaya ang agos ng ilaw. Pangalawa, ang Panagbenga Festival sa Baguio City, na kilala bilang Flower Festival. Ito ay pinagdiriwang tuwing Pebrero at tapok dito ang mga parada ng mga bulaklak at street dancing. Ang Panagbenga ay nagmula sa salitang kankanay na nangangulugang panahon ng mga pamumulaklak. Itik-itik na nagmula sa Surigao del Norte, ang sayaw na ito ay naglalarawan ng mga galaw ng isang pato at ito ay nag-original na nalikhis ng isang babae na nagngangalang Kana. At syempre, ang maglalatik na isang sayaw na ipinagdiriwang sa Binyan, Laguna. Ang sayaw na ito ay nagpapagitan ng laban ng mga tao para sa mga latik, isang uri ng matamis na gatas ng inyo. Huwag kalimutan ang Arianian Festival na ipinagdiriwang sa Kalibo, Aklan. Tuwing ikalawang linggo ng Enero, ang festival na ito ay pinagdiriwang ng mga ate. Isang katutubong grupo at ito ay nagbibigay pugay sa Santo Niño. Ang mga kalhok ay nagpipinta ng kanilang mga mukha ng itim at nagsusuot ng makukulay na kasuotan. Mayroon din Padayawan Festival sa Davao City na ipinagdiriwang tuwing 3 linggo ng Agosto. Ang festival na ito ay isang pinagdiriwang ng mga katutubong kultura at mga produkto ng Davao. Ang Kadayawan ay nagmula sa salitang madayaw na nangangahulugang maganda o mahusay. Kasunduang ito ay naglalayong mapalakas ang mga pamumunan sa Pilipinas, lalo na sa mga sektor ng infrastruktura, teknolohiya at agrikultura. Sa ilalim ng kasunduang ito, ang Japan ay magbibigay ng mga pondo at teknolohiya, habang ang Pilipinas naman ay magbibigay ng mga produkto at serbisyo. Ang mga proyekto tulad ng mga kalsada, tulay at mga pasilidad sa tubig ay magiging benepisyo hindi lamang sa mga Pilipino, kundi pati na rin sa mga pamumuhunan ng mga Japan. Sa ganitong paraan, ang Pilipinas ay nagiging mas kalkit-akit na destinasyon para sa mga banyagang mamumunan at nagiging mas matatag sa pandaigdig at ekonomiya. Huwag kalimutan ng lechon, isang paborito sa mga pagdiriwang na talagang nagbibigay saya sa bawat salusalo. At siyempre ang halo-halo, isang masarap na pangimagas na puno ng iba't ibang sangkap. Ang mga pagkain ito ay hindi lang masarap, kundi nagsasaluhin din
ng ating kultura at tradisyon. Sa bawat hakbang natin patungo sa unlaran, mahalaga na tayo ay magkaisa at magtulungan. Ang bawat isa sa atin ay may papel na ginagampanan sa pag-unlad ng ating bansa. Huwag natin kalimutan ang ating ugat at kultura habang tayo ay patuloy na umuusad. Sama-sama tayong bumuo ng mas maliwanag na kinabukasan para sa susunod na henerasyon. Maraming salamat at